Kinben Book 5, Chapter 109. Ginawa nga muna ni Lastimosa ang technical free throw at naging dahilan iyon upang ang score ay maging 53-42. May isa pang araw free throw si Rayos at magiging 10 na lang daw ang lamang ng kalaban. Sa amin din mapupunta ang bola. Mukhang magiging successful ang gusto namin mangyari ngayong second quarter. Wika pa nga ni Kyle sa sarili na napaseryoso na lang nang magmintis ang bonus shot ni Rayos. Rebound! Bulalas nga ni Coach Barcibal at mula sa ilalim ng basket ay sumigaw pa si Gamboa at siya pa nga ang nakakuha noon na kinakuyom ni Carlo at Tristan. Nakagulang na naman ang isang ito. Sabi nga ni Ibanez sa sarili at paglapag ni Gamboa na hawak ang bola ay tumalon din siya na agad ding ikinatalon ni na Agoncillo at Ibanez. Fake lang. Nasambit nga ni Ibanez na napatingin sa biglang umabanting si Gamboa na agad na tumalon palapit sa basket. Dito pa nga lang ito tumalon at ngayon nga ay idadakdak din daw nito ang bola. Napalunok nga ang mga manonood at nang ilalagay na niya ang bola sa basket ay siya namang pagharang ng palad ni Semeron. Sinong may sabing makaka-score ka? Bulalas ni Baron at ang mga manonood ay napao nang ang bola ay tumapon pabalik sa loob ng court. Bumagsak nga si Gamboa sa ibaba at kasunod noon ay ang agad na paghanap ni Baron sa bola nang siya ay lumapag. Napangiti naman si Kyle dahil sa kanya pa rin ito mapupunta. Kaso lumampas sa kanya si Ricky na siyang nauna pa sa bola. Ang bilis pa rin ng isang ito. Sabi nga ni Kyle sa sarili at nang harangan niya si Mendez ay lumampas naman sa pagitan ng kanyang mga binti ang bola. Isang bounce pass ang ginawa nito at ang bola ay agad na nasambot ni Maki. Hinabol naman ito ni Gomez, kaso bumigla nga ng hinto si Romero na naging dahilan upang lumampas ang humabol sa kanya. Napabalik nga agad si Gomez kaso bumigla ng iwas si Romero at nawala na lang ito bigla sa kanyang harapan. Isang crossover nga ang ipinamalas nito at ang mga manonood ay napakuyom nang magpakawala ito ng isang mid-range shot mula sa hindi kalayuan mula kay Gomez. 55-42 ang naging score at bumalik nga sa 13 ang lamang ng Calapan City. Nagmadali naman ang Occidental Mindoro nang makuha ni Lastimosa ang bola. Inatake agad niya ang depensa ni Mendez at kasunod nito ay ang pagbibigay ni Gamboa ng screen. Umatake agad sa basket si Kyle na agad na sinubukang pigilan ni Ibanez at ni Agoncillo. Kaso bumigla nang balik si Lastimosa at isang fadeaway jump shot ang kanyang ginawa na ikinaseryoso rin ng mga manonood. Hinalit nga ng bola ang basket nang pumasok iyon. Depensa agad. Sigaw pa nga ni Lastimosa at sa pagsambot ni Mendez sa bola ay sinalubong agad siya ng dalawang kalaban. Narito nga si Lastimosa at Gamboa. Si Baro naman ay agad na tumakbo at nang maipasa sa kanya ni Mendez ang bola ay napaseryoso na lang si Coach Isaiah dahil naagawan ito ni Venturina. Mabilis ngang tumalon si Mark at nabigla rin siya nang sumigaw si Baron at biglang hinampas ang bola. Nagawa nga nitong mablock ang jump shot na iyon na kinatayo ng mga manonood. Tumapo naman ang bola palabas, kaso dumamba si Ibanez palabas upang isalba pa rin iyon. Ibinato nga ni Ibanez ang bola paloob at napakuyumang marami nang makitang si Mendez ang sumambot noon. Kasunod nga rin noon ay ang paghabol ni Lastimosa kay Romero. Si Venturina naman ang dumikit kay Mendez na bigla siyang iniwasan. MVP! 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 Maririnig nga rin ang chant na ito at sa pagdating nga ni Mendez sa side nila ay siya namang pagdating ni Baron at sa paglampas nito ay napaseryoso na lang si Venturina dahil humarang siya sa pag-aakalang ipapasa ni Ricky ang bola. Mali, sambit nga ni Mark na napatingin na lang kay Ricky na agad na nagpakawala ng tres nang walang alinlangan. Hinalit nga noon ang basket at nagwala ang Mendez fans dahil doon. Si Maki nga ay napangiti na lang at napatingin kay Kyle. Kaya pa ba ng single digit? Tanong pa nga ni Maki na ikinailing naman ni Lastimosa. Sa pagbalik nga ng bola sa Oxy ay agad na hinarangan si Lastimosa ni na Maki at Ricky. Napangiti tuloy si Kyle sa double team na nangyari. Umatras nga siya
at agad na ipinasa ang bola kay Gomez. Kaso bago pa man ito dumating doon, ay biglang sumulpot si Baron Cimeron na nagawang ma-intercept ang pasa ni Lastimosa. Ang active ni Cimeron sa depensa, sambit na nga lang ni Lastimosa sa sarili matapos iyon. Nagwala ang Calapan City fans at sa paglampas ni Baron sa free throw area ay siya namang pagpasa niya sa bola kay Mendez na ikinaseryoso ni Lastimosa. Si Maki naman ay mabilis na lumayo at sa sandaling ito ay naguluhan na si Kyle dahil si Mendez ay parang titira na mula sa pwesto nito. Ibinato nga ni Ricky ang bola at si Lastimosa ay napasunod doon at napagtanto niyang isang pasa iyon. Tumakbo nga si Gamboa at Rayos para sa bola, kaso nakita nila sa ere si Cimeron na mabilis na hinawakan iyon. Si Lastimosa naman ay tumalon para pigilan iyon. Dito na nga napaseryoso ang marami dahil ang sumunod na nangyari ang tuluyan ng nagbigay ng nakakabinging cheer mula sa mga Calapan fans. Dinakdakan nga ni Baron si Lastimosa ng harapan. Nayanig ang board at paglapag ni Kyle na kamuntikan pang matumba ay siya namang pagbaba ni Baron na agad na napasigaw dahil sa hype. Ang taas ng talon ng Cimeron na ito, nasabi na nga lang ni Kyle sa sarili at agad nga siyang lumayo sa nagyayabang na kalaban. Bumigla nga siya ng takbo at doon naman maagap na ibinato ni Rayos ang bola para sa isang mabilisang inbound. Nakafocus pa rin nga sa laro si Lastimosa at sa pagdating ng bola sa kanyang kamay ay agad siyang huminto sa 3-point area. Kaso, nang tatalo na siya ay nagulat siya nang mawala ang bola sa kanyang mga kamay. Nakita na nga lang niya si Ricky na nasa kanya na palang harapan. Nakangiti nga nitong naistilang bola at pagkatapos ay nilampasan niya si Lastimosa nang walang kahirap-hirap. Alerto rin si Ricky sa quick inbound pass na ginawa ni Rayos at sa pagdating niya sa side nila ay agad din siyang huminto sa 3-point area na kinalapit naman ng ilang mga kalaban sa kanya. Umatras si Ricky at dito na nga niya iniwasan ang paglapit ni Gamboa at Gomez. Pinahabol niya ang mga ito na ikinaseryoso ng mga kalaban. Namalaya na nga lang ng GG Brothers na si Mendez ay malayo na sa kanila. Dito na nga rin lumitaw sina Ibanez at Cimeron para sa delaying tactics at nang makalibre na si Ricky ay dito na nga siya tumingin sa basket. Huminto si Ricky at dito naman lumitaw si Lastimosa na parang desididong bumawi sa kanya. Itinaas nga ni Kyle ang kanyang mga kamay at ang bola naman ay ibinato ni Mendez sa pagitan ng kanyang mga binti. Hindi na uubra iyan. Sabi nga ni Kyle na agad na gumalaw ang isang kamay papunta sa likuran niya. Sasambutin na nga nito ang bola, kaso lumampas si Mendez at agad na binawi iyon. Tumalon nga si Ricky palapit sa basket at nang sabayan siya ni Venturina ay napangiti na lang siya dahil nagawa niyang iiwas mula rito ang bola habang nasa ere. Napamura na nga lang ang mga manonood sa nangyaring iyon at dito na nga rin pinakawalan ni Mendez ang isang reverse layup na agad na ikinatayo ng mga nakasaksi. Hinalit ng umiikot na bola ang basket at dito na nga si Mendez napangiti sa kanyang paglapag sa likuran ni Venturina. Walang hiya ka Ricky, anong ginagawa mo? Nasambit na nga lang ni Maki na hindi makapaniwalang ganito nakagaling ang player na ito. Maging ang mga players nga sa bench ng Calapan ay napatameme na lang nang makitang si Ricky ay tuwang-tuwa sa play na iyon. Maging ang mga players ng Palawan na nanonood ay kinabugan din ng dibdib dahil sa nangyaring iyon. Parang lalo raw pagaling ng pagaling si Mendez. Hindi nga nila alam kung gumaling ba talaga ito o sadyang magaling na talaga ito dati pa. 30 segundo na nga lang ang natitirang oras sa second quarter. Inubos na nga ni Kyle ang shot clock nila at sa paglapit ng katapusan noon ay binigla na nga niya si Mendez ng isang step back jump shot. Itataas na nga ni Kyle ang bola kaso napaseryoso na lang siya nang mapalo pa rin ito ni Mendez bago niya maitaas. Paanong? Naibulalas nga ni Lastimosa na bigla na lang hinawakan si Ricky para hindi makatakbo ng mabilis. Binigyan na nga niya ito ng foul para hindi na ito makapuntos pa. Napacheer na nga lang ng malakas ang mga supporters ni Mendez dahil nang bumalik ang bola sa Calapan, sa natitirang 7 segundo ng first half ay nasambot na nga niya ang bola mula sa pasa ni Tristan. Humabol agad ang mga players ng Oxy kay Mendez para pigilan ito. Pero ibinato ni Mendez ang bola sa sahig at tumalbog ito papunta kay Maki Romero. Extra pass, sabi na nga lang ni Gamboa na mabilis na bumalik para kay Romero. Sa paglapit niya
ay bigla namang iniatras ni Maki ang kanyang kanang paa para sa isang biglang step back at sa pag-ubos ng oras ay agad din niyang napakawalan ang bola. Tumunog nga ang buzzer at hinalit pa ng bola ang basket na tila nagpaguho sa mundo ng mga manlalaro ng Occidental Mindoro. Si Coach Barcibal nga ay napaupo na lang dahil sa mga nangyari nitong patapos na ang second quarter. Ang tandem na Romero at Mendez, mukhang isa rin ito sa dapat paghandaan ng mga makakalaban nila sa Maharlika League. Seryosong ang winika ni Calvin Barrientos at nakita niya ang marahang pag-iling ni Lastimosa matapos ang mga turnovers na nagawa nito at ang highlight plays ng Kalapan. Napapanood din nga ng maraming Pinoy ang larong ito at ang mga nasasaksihan nila ngayon ang mas lalong nagbigay sa isip nila ng kuryosidad at tanong. Ang team ng Calapan City, magagawa rin daw kaya ng mga ito ang ginagawa nila rito sa darating na Maharlika League? Laban sa naglalakasang koponan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. 64-44 ang score noong first half at sa pagkakataong ito ay tila wala ng comeback o himalang magaganap sa labang ito. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your